Tingnan nyo yung picture na yan. Nakikita nyo? Gusto kong bigyan ng komentaryo. Ano kaya ang ginagawa dyan ni Speaker Romualdez at ni Representative Erwin Tulfo? Ha? Ano yan? Nasa palengke kayo? Plano nyong tatakan ng tinggog? Tinggog ba yung ano nito, party list? Tatatakan nyo ng tinggog, itong mga gulay, itong itlog? O magsasanib kayo ni Erwin Tulfo, Speaker Romualdez, tatayo kayo ng itlog party list? Ano, magkakaroon na ba ng itlog party list? Party list? Ano ba to? Tinggog to, di ba? Palagay ko Speaker Romualdez, palagay ko mag-focus muna kayo sa trabaho. Tama na muna yung pamumulitika. Sabi, Coach Oli, kasi pinost ko to sa Facebook ko eh. Coach Oli, nagtatrabaho na nga yung tao. Alam nyo na pinakinggan ko yung mga ibang vlogs. Ang posisyon nila dito, nagtatrabaho ng matindi si Speaker Romualdez. Trabaho niya ba yan? Baka mamaya magulat-gulat tayo yung mga palengke meron ng tatak ng tinggog o itlog party list. O baka mamaya may tatak na yung itlog, tinggog party list, donated by tinggog party list. Kaya nga nagmumukhang sa totoo lang, nagmumukha silang tawag dito. Nagmumukhang totoo man or hindi, nagmumukhang plastic eh. Alam nyo, nagmumukha kayong Mar Rojas. Nagmumukha kayong Mr. Palengke 2.0. At iwas-iwasan mo, Erwin. Kong Erwin. Ha? Iwas-iwasan mo yung pagbuntot mo dyan kay Speaker Romualdez. Buntot ka ng buntot dyan para kang aso. Hindi ko po sinasabing aso ka. Hindi po aso yan. Matalino yan si Kong Tulfo. Pero kasi pagkabuntot ka ng buntot dyan, para kang si Tamba. Para kang parang hawak ka sa liig. Naku, di maganda. Ewan ko dito kay Tulfo. Namana ka na ata dyan sa amo mong si Speaker Romualdez. Ang kanyang identity, pansinin nyo po ang identity ni Speaker Romualdez ay nasa kanyang pinsan lang na si Marcos. Aba, Erwin, huwag kang buntot ng buntot dyan. Kasi maganda naman ang identity mo. Nagkaroon ka ng pangalang sarili. Buntot ka ng buntot dyan. Ang magiging identity mo ay identity ni Speaker Romualdez. Ewan ko sa'yo kung masaya ka na yun ang identity mo. Pero, ewan ko ano ba talaga ang purpose nyo dyan? Ano ba yung ginagawa nyo dyan? Grabe, no? On the side, I want to comment on this. Dito mo makikita na napakalakas talaga ng Duterte. Totoo po yan. Napakalakas ng Duterte. Kasi as early as now, inigiba ang Duterte. Sa isang banda, kasalanan din ni Sara kasi hindi siya nakinig sa tatay niya. Ayoko nang pag-usapan natin yon. Pero sa isang banda rin, kasalanan ni Sara. Alam niyo kung bakit? Napakalakas kasi niya eh. Isipin mo, ilang milyon ba siya? 32, 33 o 35 million? Hindi ko alam ang eksakto niya. But definitely, one thing for sure, mas mataas ang nakuha niya sa boto ni Marcos. Sa sobrang lakas niya, ginigiba siya. Isipin niyo po kunwari nanalo si Sara, pero ang boto niya siguro ay mataas lang ng 1 million dun sa sinundan. Siguro hindi nila pinagpapapansin si Sara.
Sa isip nila, wala yan si Sara, tae yan. Huwag nyo nang pansinin, sayang oras natin dyan. Mahina yan. Walang binatbat yan. Dahil sa sobrang lakas ni Sara, tinalan nyo pa ang boto ni Marcos. Ayan, pinagkakaisahan siya. Nagsanib puwersa ang buong Kongreso para sa Duterte. At sasabihin ng mga dilaw, mahina ang Duterte. Ano naging mahina? Nagsanib puwersa nga silang lahat. Nagsama-sama nga silang lahat. Paano naging mahina? Hello? Hindi, sa totoo lang, ang lakas ni Sara. Kaya, ito ay panawagan. Kung meron pong nakikinig na mga dilawan dito, ito po panawagan ko sa inyo, ha? Huwag na kayong sumausaw. Huwag na kayong pumapil. Huwag na kayong umepal. Kasi ang akala nila, ito ang tingin kong strategy ng dilaw. Sumasawsaw sila sa paggiba kay Sara kasi eliminate nila yung malakas. Para pagdating ng eleksyon, babalik na naman ang laban sa pula at dilaw. Pag bininay si Sara, pag bininay ang Duterte, hihina ang Duterte. Yan po ang nasa isip ng dilaw. Hihina ang Duterte at silang dalawa ang magtatalo. Muli. So back tayo sa dating kinamulatan natin na pula versus dilaw. Kaya ngayon nagtatry silang magsanib to eliminate yung malakas. Yung sa tingin nila sleeping giant, gising na po si Sara, hindi na po siya sleeping. Full awake na po ang dating sleeping giant. Pero tingnan mo po kung sakali, pero sa tingin ko malabo, kung sakaling magtagumpay sila sa pagbabagsak ng Duterte, pero malabo mangyari yan. Ang akala ng dilaw, sila na ang kalaban. Hindi po. Kung talagang bumagsak ang mga Duterte, it will be a battle between the Marcoses and the Tulfo. Kayo dilaw, wala na po kayong talaga. I'm sorry to tell you this. Misguided kayo ng inyong mga political analyst na walang alam gawin kung hindi mind conditioning. Ang malakas po talagang apelyido as of today, Duterte, Marcos, at Tulfo. Kayong dilaw, sausaw na lang kayo ng sausaw. Para kayo yung mga vloggers na pumunta na sa mga artista, hindi na political vloggers, punta na lang kayo doon, mag-artista na lang po kayo. Sa politika po, wala na talaga kayong pag-asa. Hindi kayo makakapasok. Tapos na po yung era ng dilaw. Kasi for some time, pinagkatiwalaan ng tao ang dilaw. At wala silang napatunayan. Lalong bumagsak tong bayan natin. Kaya wala na talaga yan. At itaga nyo sa bato. Etong sinasabi ko. It will just be a battle between the Dutertes, the Marcoses, and the Tulfos. Kaya ikaw, Erwin, bitaw ka dyan. Kasi hindi mo kailangan yan. I know kailangan mo ng proyekto. I know kailangan mo ng kung ano mga MOOE na pwedeng itulong sa'yo dyan. But you have your own name. It will do you more bad than good. Bitaw ka dyan. Kasi mahahalo ang iyong charisma or yung iyong pagkatao, identity diyan kay Tamba. Layo ka na diyan. You have your own. Ang lakas ng kapatid mo eh. Although ayoko magsalita ng tapos, but if tomorrow will be the election, I will go all the way with Sara. Kung bukas ang eleksyon. But syempre, ayoko muna pag-usapan yan. Malayo pa naman. Trabaho muna, resibo, tingnan natin at the end. No?
Pero yan ang totoong kalalagayan ng ating bansa. Be very sensitive lang po tayo sa mga galaw ng dilaw kasi talagang gusto nilang pumasok, gusto lang nilang manira para silang mga komunista na hindi ko sinasabing komunista sila, pero para silang komunista, lahat na lang ng bagay kukontrahin nila. Maging epal lang sila para lang makapasok, pero sa totoo lang laos na sila. No? Yan po ang totoong dahilan dyan. Wala na po.